Hollywood TV. Hey Jen, gumising ka, nasa bahay ko na tayo. Tinapik ko ng mahina ang pisngi niya. Hayaan mo akong matulog please. Nakasubsob siya sa dibdib ko. Tumawa ako at umiling. Binuhat ko siya in bridal style at dinala sa guest room. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama. Hinubad ko ang sandals niya, ang earrings at relo niya. Umupo ako sa tabi niya sa kama habang nakatingin sa kanya. Siya ay isang kamangha-manghang babae. Napakatapang niya, mabait, matalino, masipag, maganda. Hinaplos ko ang mukha niya. Napansin kong umiiyak siya. May binubulong-bulong siya sa kanyang pagtulog. Jenilyn, sinubukan ko siyang gisingin. Jen, mahina kong sabi. Bakit niya ginawa to sa akin Daniel? Bakit niya ako niloko? Sinabi niya ito sa kanyang pagtulog. O so tungkol ito sa ex-boyfriend niya. Hindi man lang niya ako binigyan ng closure. Best friend ko din. How could she do this to me? Am I not good enough? Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin. Alam kong hindi na siya lasing kaysa dati. Am I not good enough? Jen, hey please don't cry because of that asshole. You are such a wonderful woman. Napakaganda mo, matalino, masipag, mabait. Alam ko yan, wag mo nang iyakan yang asshole na yan at bitch friend mo. They don't deserve you at all. Hinaplos ko ang pisngi niya. You really think so? Bumulong siya. Of course I do. At alam mo kung ano pa ang iniisip ko. Ano? You deserve the world, napangiti ako. And I am going to give you that. Thank you really. Alam kong tinutukoy niya ang kaninang part. Good night. Kailangan mong magpahinga. I took one last glance at her at aalis na sana nang hawakan ni Jenilyn ang wrist ko. Please stay. Bulong niya. As much I like the fact she said to stay, alam kong baka hindi niya magustuhan kapag nagising siya bukas ng matino. Naisip ko lang na mananatili ako hanggang sa makatulog siya. Kapag nakatulog na siya dediretso na ako sa kwarto ko. Okay, binigyan ko siya ng maliit na ngiti. Humiga ako sa tabi niya. Nakapatong ang ulo niya sa kaliwang braso ko. Pinulupot ko ang mga kamay ko sa katawan niya. Gusto kong maging maganda ang pakiramdam niya sa sarili niya. I didn't have slightest of idea that my personal assistant who always sits around, doesn't take any bullshit about her, can be so vulnerable due to that asshole. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Ouch! 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 Sobrang sakit ng ulo ko. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata upang makita ang aking sarili sa ganap na kakaibang kapaligiran. Ito, hindi ko kwarto. Oh my God, nasaan ako? Tumingin ako sa gilid ko. Oh my mother, si Daniel ay natutulog sa tabi ko habang nakapulupot ang mga kamay sa buong katawan ko. Anong nangyari kagabi? Tinignan ko yung damit ko. They are still from last night. Wala akong nararamdamang sakit sa ibaba, so mostly no sex. So magugustuhan mo ba kung nag-sex tayo? Sandali, sino ang nagsasalita ng ganoon kalalim ang boses? Siyempre walang iba kundi si Daniel Anderson. Bakit ba lagi mo na lang akong tinatakot ng ganito? Hindi ba pwedeng simpleng hello hi muna? Kinapa ko ang aking mga templo. Snappy in the morning. I don't blame you. You must have a massive hangover. Tumayo siya at umupo sa tabi ko. Wala naman tayong ginawa kagabi diba? Mahinang tanong ko sa kanya. No, nothing. I think you should by now know I wouldn't take any advantage of you. Medyo nasaktan siya sa pagsasalita. I'm sorry. I didn't mean it that way. Kaya lang wala akong maalala kagabi. Walang nangyari. I saw you at the club. You was completely wasted. Your friends were dancing so I told them I will drop you off. Nang makarating tayo sa iyong bahay, sinabi mo sa akin na nakalimutan mo ang iyong mga susi sa coat na nasa club. Kaya isinama ko ikaw sa bahay ko which is this. Sinabi niya ang lahat sa isang hininga. Oh, and after reaching here, I hope I didn't give you any trouble. Well, you spoke your heart out. That's not at all any trouble. Nagkibit-balikat siya. Spoke my heart out. Ano? Anong sinabi ko sa'yo? Gosh, this better be not some embarrassing stuff. Napahawak ako sa mukha ko. Ikaw ay nagsalita ka tungkol sa iyong ex-boyfriend at best friend, you. Oh my gosh, teka. Nanlaki ang mata ko nang maalala ko lahat ng sinabi ko. Not good enough, closure. You deserve the world, sabi ni Daniel. I'm so very sorry. You had to hear it all out. Hindi ko talaga sinasadya. You are my boss, for God's sake. Please just ignore and forget everything I said. Hey, don't do this. Yes, I'm your boss, but you should not regret expressing your emotions. It's completely alright to do that. Thanks a lot, Daniel.
I really appreciate it. Ngumiti ako ng totoo sa kanya. Okay, now enough of talking without brushing our teeth. You get freshened up. I told Mason to pick couple of work outfits. He will be here any minute. After that, we'll have breakfast and head to office, only if you are hangover free. Daniel, you didn't need to do that. I could have go home. And plus of course I am coming to the office today. Are you sure? Of course today is the big presentation of yours. Darating na ang Italian client na matagal na nating hinihintay. And if I stay home, who will handle your beast mode in the office? Sabi ko at bumangon ako. Aha, beast mode. Beast mode ba talaga ako sa office? Sabi niya papalapit sa akin. You bet. Jeneline, bring the photocopy of this document. 2 lattes please. Call the sales executive right away. Book a reservation in Hyatt. Tell Mason to pick my suit. Blah blah blah. Panipik. Nginisian ko siya, at hindi ko alam kung kailan siya naging malapit sa akin. Magkadikit ang ilong namin, hinawakan niya ang isang kamay ko. Sa kabilang kamay, inipit niya ang buhok ko sa likod ng tenga ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. I bet narinig niya. Napatingin ako sa mga mata niya at nakita kong nakatitig na siya sa akin. Ibinuka ko ang labi ko para magsalita pero hindi ko magawa. I think I can show you my beast mode somewhere here. Sabi niya sa husky voice, marahan niyang ipinahid ang daliri niya sa ibabang labi ko. Holy moly! Daniel, hindi ako nakapagsalita. Ganon ang epekto niya sa akin. Para sa kahihiyan pa, 2 boses ang bumungad sa akin mula sa ibaba. May tao ba sa bahay? Holy crap! Umiling si Daniel at umiwas ng tingin. Tiningnan ko siya ng may pagkalito. Sila ang mga kapatid ko. I'm sorry, sabi niya at iniwan akong bumaba. At sobrang kakaiba, namiss ko ang init niya noong iwan niya ako. Siguradong sobrang kakaiba ang kinikilos mo, Jen. Sa kabilang banda, si Daniel. Anong ginagawa niyo dito? Sabi ko sa 2 young people sa bahay ko aka mga kapatid ko. Good morning to you too, Daniel. Panunuyan ng sister kong si Emilia. What took you so long to get down? Tanong ng brother kong si Sebastian. Busy lang ako. Bulong ko at pumunta sa kusina. Sakto namang dumating si Jeneline sa view, nakabihis para magtrabaho. Gaano siya kabilis? Oh I see, busy with a girl, ngumisi si Emilia. Ang kaso, she doesn't like my one-night stand culture. Sinabi ko sa kanya na hinihintay ko ang aking babae, at ang isang one-night stand ay distraction lamang. But Milzy, tawag ko sa kanya, being a girl, heartbreaker daw ako. Milzy, you are getting it wrong, sabi ko sa kanya. Kung gayon sino ang magandang babae na ito? Tanong ni Seb na nakatingin kay Jen. I am Jeneline Mondragon, personal assistant of Mr. Daniel Anderson aka your brother. Nagpakilala siya. So anong ginagawa mo dito? Before work, may pagdududang tanong ni Milzy. Actually I mean, she got in trouble last night. Tinulungan ko siya, she just stayed in. Okay. Or may iba ka pang itatanong, Miss Emilia Anderson? Did you sleep with her? This girl, my sister. No, Emilia, stop it. Tinaasan ko ng kaunti ang boses ko. Karaniwang hindi ko ginagawa iyon sa mga taong ito. Okay, I'm sorry. I'm sorry, Jeneline. Sadyang may habit itong asshole na ito sleeping with random girls. Isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Jen. That's okay. Being his assistant, I actually do know about this habit. Sabi niya na binigyan ako ng mapanuksong ngiti. Ano ba itong babaeng ito? Nakilala niya ang aking mga kaibigan na sobrang bastos sa sinumang babae na ipinakilala ko sa kanila, ngunit sa kanya ay nagiging sobrang palakaibigan. Yung kapatid ko na ayaw sa kahit sinong babae na sinasabi ko sa kanya, nakikipagkaibigan sa kanya. You are lit girl. We are going to be such good friends. Binigyan ni Milzy ng high-five si Jen. Jeneline, I might introduce myself as this douche's brother, Sebastian Anderson. Pero mas gusto ko kapag Seb ang tawag sa akin ng mga tao. Ano bang meron sa dalawang ito? Una tinawag akong asshole tapos douche. Wow! Ang ganda ng vocabulary mo para sa kapatid mo na napapansin ko. Mapaglarong hinampas ko sila sa ulo nila. Nagtawanan lang silang dalawa. Well, it's nice to meet you, Seb. Ngumiti si Jen. Likewise, sagot ni Seb. Now you there, mister. Provide us with some breakfast. We are getting late for school and university, utos sakin ni Milzy. Are you really younger, sister? Why are you so bossy? And no, I'm not giving you with any food. For your kindest information, sinunog ko ang kusina habang nagluluto noong high school ako. I'm hungry, angal ni Seb. Me too, CEO sa napakalaking grupo ng mga kumpanya at hindi marunong magluto. Tumango si Milzy.
Remind me kung bakit ko siya masyadong ini-spoil. Milzy, you are such a... Hahampasin ko na sana siya nang una nang pigilan ako ng boses ni Jen. If you guys don't mind, I can cook for you. Mahinang sabi niya. Marunong ka bang magluto? Nanlaki ang mga mata ni Emilia sa pag-asa. Iilan lang ang natutunan ko sa nanay ko. Pero sigurado akong magugustuhan mo. Salamat Jenilyn, sabi ni Sebastian. Jen, you don't need to do this. I'm sure kayang-kaya nitong mga idiot sa school at uni nila. Sabi ko ayoko siyang istorbohin. No Daniel, it's completely alright. Maybe you can take this as a thanks for last night, sweet niyang sabi. At ang sabi ng nanay ko dati, ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw na ito. Hindi mo dapat palampasin ito kahit anong mangyari. I wouldn't take it as a thanks, but fine, you can cook. I will be on it. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Ready na ang breakfast guys. Sigaw ko mula sa kusina. Wow, para akong nanay. Coming. Narinig ko ang tatlong boses. Habang nagluluto ako ng almusal ay naghanda na si Daniel para sa trabaho. Nagpalipas din siya ng oras sa pakikipag-usap sa kanyang mga kapatid. Napansin kong wala siyang masyadong oras mula sa trabaho para makasama ang kanyang pamilya. Mula ngayon sisiguraduhin kong makakakuha siya ng hindi bababa sa isang araw o kalahati para makasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Medyo narinig ko ang usapan nila. Kadalasan ay nagtatalo sila tungkol sa isang bagay na hindi ko sigurado. Pero alam kong brothers versus Emilia. She sounded sweet but witty girl. Parang gentleman si Sebastian, mature na parang kapatid niya. Anong almusal natin? Tanong ni Seb nang makaupo na silang lahat sa mesa. Gumawa ako ng burritos, bacon at eggs at ilang strawberry smoothie. Inilagay ko lahat sa mesa. Oh my God! Parang nakakatokso ang lahat, bulalas ni Emilia. Unang kagat ng burrito si Daniel, kinabahan ako mula sa loob. Sa totoo lang, hindi pa ako nakapagluto ng mag-isa, at hindi para sa mga outsiders. Bakit hindi ikaw ang chef ko, Jen? Napakasarap ng burrito na ito. I can eat hundreds of them. Sabi niya. OMG, salamat talaga, ngumisi ako sa kanya. Kumain na kaming lahat ng almusal na karamihan ay si Emilia ang nagsasalita. Parehong nagustuhan ni Seb ang almusal. I'm really glad nagustuhan nila ito. Jenilyn, you have got to explain my brother. He is just being completely paranoid. Sabi ni Emilia sabay lagay ng kamay sa kanyang balakang habang tinatapos namin ang aming almusal. It's just a date, Daniel. You are sure overreacting, sabi ko. Siya 17. I went on my first date when I was 15. Okay fine, just a dinner date lang, no going to his place at hindi siya dapat pumunta sa place natin. Yaya, sagot ni Milzy. Ngayon dapat na tayong umalis medyo late na tayo. Jenilyn, maraming salamat sa masarap na almusal. Sabi ni Seb sa pagkuha ng kanyang bag. Salamat Seb, ngumiti si Jen. Jenilyn, please be in touch. I will drop by the company sometime soon, to meet you and to trouble my lovely brother. Niyakap ako ni Milzy at pinaningkitan si Daniel. Bye Daniel, take care. Nag-bro hug sina Seb at Daniel. Ngayon kahit sabihin mo lahat ng masama tungkol sa akin, I still remain your brother. Are you going to give me a hug or what? Tanong ni Daniel kay Milzy. As much as you annoy me, your hugs are still the best. Humagikgik si Milzy at niyakap siya. Sa kabilang banda, si Daniel. Nakita kong nakatingin sa amin si Jen na may matamis na ngiti, marahil ay hinahangaan kami at namimiss ang brother niya. Dapat ko siyang bigyan ng bakasyon para makapunta siya sa California para makita ang brother niya. Pagkaalis ng mga kapatid ko, nilingon ko si Jen para magpasalamat, but she beat me to it. Say anything but thank you. I think I have had enough thank you for my whole life. Jen, you are really different. Napakamot ako sa aking templo. Let's leave now, super late na tayo. Nagkibit-balikat siya. Tumango ako at umalis na kami papuntang trabaho. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Jen, in my cabin now. As usual, boses ni Daniel ang narinig sa intercom ko. Bumuntong hininga ako, kinuha ko ang notepad ko, pen ko at pumunta sa cabin niya. Kinatok ko ang pinto niya, sumagot siya ng come in mula sa loob. As my clue, pumasok ako. Yes Daniel, Jen, I need you to tell Charles, my pilot, to prepare the flight for Athens. I will be flying out little late tonight. But there isn't any meeting there. Dahan-dahan akong nagsalita, ayokong manghimasok pero nagtanong pa rin ako. I do, you don't know about this meeting. Dahil walang meeting, I'm going there to meet my parents. They are there for vacation. And I really don't know the reason why they called me there. Oh, okay, so there isn't any work thing. No, babalik ako sa weekend, kumindat siya. Sige, gagawin ko ang kailangan.
Tatalikod na ako para umalis nang may sasabihin pa siya. Jen, yeah. In my absence, dadaan si Theo para i-check ang lahat once in a day or two. I-update mo na lang siya sa lahat. And of course any major problem you can always call me. Of course, don't worry about here. Enjoy your family time, napangiti ako. Tumango siya at umalis na ako doon. Umupo ako sa desk ko na nagtataka kung bakit sobrang nagtataka ako sa biglaang biyahe ni Daniel. Kakaiba diba? Ang ibig kong sabihin ay makikipagkita lang siya sa kanyang parents and have fun. I don't know, I'm feeling little disappointed na hindi ko siya makikita ng isang linggo. Oh please. We are not in a relationship to me start missing him. Malamang na mamimiss ko ang pag-utos niya sa akin na parang isa akong robot. O baka naman nag-overthink lang ako as always. O baka hindi. Aha, I'm sorry. Mabilis akong bumangon sa upuan ko. Anong iniisip mo? Puno ng saya ang boses ni Daniel. Nothing, nothing. I will not buy that. Ngumisi siya. Hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang iniisip ko. On work note, nagawa ko na ang sinabi mo sa akin. Pumunta ako sa harap ng table kung saan siya nakatayo. Parang gusto kong tumayo ng malapit sa kanya. Bakit ba ako nagkakaganito? Fine, I'm leaving now. I will email you things which you need to do daily. Sabi niya sa business tone niya. Have a safe flight. Bakit ako nauutal? Okay ka lang Jen. Marahan niyang pinisil ang braso ko. Butterflies please stop your party sa loob ng ilang minuto. Oo, I'm good. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ko. Hindi ka nauutal sa harap ko. What's special today? Tanong niya habang nakataas ang kilay. Wala naman talaga, medyo inis na sabi ko. Mamimiss mo ba ako ha? Lumapit siya ng konti sa akin. Miss you. Ako, ha? No. Ikinaway ko ang kamay ko. Tumawa siya, your face tells a different story though. Ngayon ay malapit na talaga siya sa akin. The worst part hindi ko na nabalikan dahil nahawakan ko na ang table. Wala ka bang flight na mahuhuli? Ikinulong ko ang aking mga kamay sa aking dibdib umaasang magkaroon ng kaunting distansya sa pagitan namin. Ako ang may-ari ng flight Jenny. Ngayon ay ipinatong na niya ang kanyang mga kamay sa mesa na tuluyang nakakulong sa akin. May gala party ang mga butterflies sa tiyan ko. What are you doing Daniel? Ako ay ganap na nawala dito. Just making sure you are okay. And how are you going to? Bago ko pa matapos ang sasabihin ko ay nasa labi ko na ang labi niya. Holy shit! Dahil sa gulat ay napapikit ako. Naramdaman ko ang paghila niya papunta sa bewang ko. Malambing na hinahalikan ako ni Daniel. Pero bakit niya ako hinahalikan? Para suportahan ang sarili ko, nilagay ko ang kamay ko sa balikat niya. Hindi ko siya hinalikan pabalik. Paano ako? I mean paano siya? Boss ko siya. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ako sa labi. Nang imulat namin pareho ang aming mga mata, ang kanyang mga mata ay nagdala ng init, pag-aalaga, marahil tulad ng. Habang ako ay lubos na naguguluhan, dahan-dahan niyang tinanggal ang kamay niya sa bewang ko. Bago marinig ang sasabihin ko, sinabi niya, goodbye Jen. Miss me, at umalis na siya ng ganun-ganun lang. Gulong-gulo na ako pagkatapos ng halik na iyon. Thousand thoughts running marathon in my head. Bakit niya ako hinalikan? May gusto ba siya sa akin? At bakit ngayon? Nag-enjoy ba siya? Kahit hindi ko siya magawang halikan pabalik, nag-enjoy ako. That was one hell of a kiss. Oh Daniel, anong ginawa mo? At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.